Bibedyo po. Anim lang naman. Yung mga nagtitinda ng mga gulay yan, ha? Wait lang. Ito. Ano po name niyo? Eduardo. Eduardo. Number 1, mataas na po ba bilihin ngayon ng gulay kumpara noon? Oo. Ayan, number 2 naman, paano nyo pinipresyuhan kapag mataas na yung kuha nyo ng mga gulay? Paano nyo? Hindi ganun kalaki. Hindi kalaki. May factor ba yung gastos nyo sa pag-transport ng mga produkto nyo papunta dito? Yan, tricycle. Kung paano nyo presyuhan yung mga produkto? Additional gastos yun. Tingin nyo po, anong struggle nyo bilang magbibenta ng mga gulay sa pamilya? Hindi pa rin. Number 5, paano nakaka-apekto ang supply? Kunyari, mataas yung supply, pero ang demand yung mga bumibili, konti lang. Yun nga, ang hinda na lang. Tapos, kunyari, konti naman yung supply, pero ang daming bumibili. Hindi yung magawa na kaya. Kasi pagkakotsa ang supply, mataas ang bilihin. Pagkadagsa ang supply, naroon pa rin yung bilihin. Mababa nga siya, pero medyo bumbaan, malagari ka sa mga bulok na katulad ng mga saripolyo, mga lusaw-lusaw. Ay, oo, nabubulok ako, no? Dami rin nasasayang, no? Sa tingin niyo po, last na, bilang isang negosyante, ano kailangan mo para lumago yung negosyo? Konti pa rin, kasama na lang na siyempre sa customer yun. Pag baka mahalan na paninda mo para pumalito mo. Thank you. Thank you po. Yun lang. Go. Ano po yun? May anin lang naman na questions sa regarding. Number 1, mataas na ba yung bilihin ng gulay ngayon compare? Opo. Number 2 naman, paano yung pinapresyuhan kapag mataas na yung kuha mo sa gulay? Ano lang po, konting tubo lang para tapos lang. Number 3, may factor ba yung gastos niyo sa transportation? Kunyari, kung ginagamit niyo tricycle, kung paano kayo magpresyo ng Yung transport rin po kasi sa tricycle, 70 pesos. mahal na din yun. 70 na yun. 40. Ayan, number 4, tingin mo, anong struggle mo bilang nagbibenta ng mga gulay sa pamilya? Nabubulukan po. Oo, kasi hindi siya pwede tumagal yung matagal eh. Nabubulog po sa mga taon, alis yung mga yun. Yung babasaan na bubulukan. Yun naman yung ano, disadvantage sa guys. Talaga naman. Mabulukan. Talo ka na pag nabulukan. Kulang na yung ano, no? Lugi ka na kagad. Ayan, number 5 naman, paano nakaka-apekto ang supply at demand sa inyo? Kunyari, mataas yung kuha nyo ng supply, pero yung demand ng bibili, konti. Pero kunyari, ang vice versa naman, konti yung supply, pero mataas yung gustong bumili. Paano yung package? Ginagawa kasi namin kapag gano'n. Sa ibang gulay na kami bumabaho. Ngayon, mataas na yun natin. Dito naman kami sa kabilang. Bakit? Kasi hindi mabenta, hindi lang mabenta. Hindi naman patas. Isa mabilin, madalas hindi. Wala na, pinapin mo na. Number 6, last na. Sa tingin mo, bilang isang negosyante, ano kailangan mo para lumago? Tiyaga lang, tiyaga. Kailangan mo lang talaga si kasuhin pa rin. Presentable sa tao. Thank you. Sir Leonard. Go. Chicken, ay beef beef. Tingin niyo ba na yung nataas na bilhin ngayon? Sobrang taas na yun. Magkano lahat? Paano nyo naman po presyohan kapag sobrang taas po na kuha sa gulay? Mayroong konti kang kita,
ba sa inyo yung gastos ng transportation? Kunyari po, ginagamit niyo po, tricycle. Kung paano kayo mag-presyo ng tinda? Pero may ano pa rin po. Kunyari, gasolina. Oo, wala. Yung ang babayaran mo lang yung kargado. Kargado. Manalo ang isang lagay mo ang kargado. Oo. Manalo ang kargado. Hindi niyo po, bilang isang estudyante ng mga buhay, ano pong strategy niyo? Bilang may estudyante. Para kung ano ang masasabi mo ngayon. Sa pangalan ng tinda, Nahihirapan kayo bilang estudyante na ng buhay. ano na, laban na. Kasi pag-ibig ko, lalo ka, magsak, lalo ka. Hindi ka pwede. Kailangan mo talaga lalo mo yung deposit sa mga sinabi. Paano naman po kapag kunyari, madami po kayong supply na, kunyari, pechay, maraming supply, tapos konti lang yung bumibili. O kaya naman, yung panahon na paano naman po pag kunyari, konti yung supply, kunyari, kailangan ganito, pero ang dami bumibili dito. Ay, kailangan pag kahit na tao, sa tingin niyo po, bilang isang negosyante, kung kailangan niyo para maging successful kayo sa pag-negosyo. Business na naman kasi dahil pagdating naman ng wala namang krediya, naman, bumababa naman ang gulay ko. Bumababa siya, kagabag pala naman. Okay, ano pa? Salamat po. Ayan, so kakauwi ko lang ng bahay guys. Ayan, tas meron tayong interview a while ago na 3 vendors ng mga gulay sa Talipapa o sa palengke. So, meron doon tayo first na in-interview si Sir Eduardo na 1 to 6. Ayan, based naman sa mga kanyang sagot, nasasagot niya naman ng maayos yung mga tanong. Maliban lang siguro sa iba, baka hindi niya lang siguro maintindihan or hindi niya alam kung paano niya i-express yung sagot dahil biglaan yung interview natin. Pero, naintindihan ko yung struggles, yung pinipinpoint ni Sir sa video na napanood niyo kanina. So, number 2 naman, si Sir Leonard. Wow, dito ako na, kasi bata pa si Sir, ayan, off-cam, nagkwentuhan kami, 19 years old pa lang siya, nagtitinda na siya ng gulay. Up until now, na siya ay 23 years old. So, 19, 20, 21. Ilang years na rin siya, 22, 23, na nagtitinda ng gulay dahil tinutulungan niya daw ang kanyang parents. So, based naman sa kanyang sagot, nasagot niya lahat ng katanungan ng clear at well-detailed. Kumbaga, sa paggawa ng PowerPoint, mula intro hanggang outro, na nagawa niya ng maayos or nasagot niya ng maayos lahat ng katanungan natin. Tapos, number 3 naman, si Ma'am Lilia, the last interview natin kanina. Ayan, okay naman yung mga naging sagot ni Ma'am in terms sa ating mga tinanong tungkol sa kanyang negosyo. Ayan, pinagkaiba naman nilang 3, guys. Si Ma'am Lilia may sariling transportation. So, ang ginagawa niya lang daw is panggas lang daw yung kailangan at saka yung kargador ng mga gulay papunta dun sa sasakyan niya. Yung 2 naman is gumagamit ng tricycle papunta sa Talipapa o yung sa pwesto kung saan sila nagtitinda. So, medyo in terms siguro sa pagpipresyo, medyo mataas yung 2 kasi sila ay gumagamit pa ng another bayad or kailangan pa talaga ng transportation na kailangan din nilang isama kung paano sila magpresyo ng paninda nila. Unlike si Ma'am Lilia na gas na lang at saka yung
bubuhat o yung cargador na lang yung kailangan niyang bayaran. Pero overall, ang makukuha nating overview or pinpoint, makukuhang aral, lesson learn ng mga interview ko sa 3 negosyanteng ito is walang negosyo na madali. So technically, nagsastruggle din sila pagdating sa pagbibenta. Kasi guys, ang binibenta nila is mga gulay. So yung gulay, meron lang lifespan, kunyari mga 2 weeks, 1 week, minsan nga days lang ang tinatagal na kailangan nila agad mabenta. So kung hindi nila mabenta yun, lugi sila. Ang pinipinpoint lang ng 3 kanina is kailangan lagi kang mabait sa mga suki mo. Kailangan mo din makipag-communicate sa community kung paano ka magbenta. Kasi kailangan mo yun para makapag-market ka ng produktong binibenta mo. Number 2, even ups and downs, ganun talaga ang buhay negosyante. Hindi laging nasa taas, hindi laging nasa baba. Minsan sakto lang, kaya tiyagaan lang daw lagi tayo. Okay? So sa mga future na negosyante dyan, ayan, alam nyo na hindi madaling magnegosyo, pero hanggat kaya mo at mahal mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, walang imposible. Bye-bye guys! Yun lang.